Ayan, so welcome back dito sa Denrica YouTube channel. Well, mabilisan lang po bago tayo malis dahil tayo po may pupuntahan At yun na nga, habang ako po nagbabrowse, nakita ko ang vlog po ni Mike Abe patungkol po kay BP Sara At yun na nga daw, bumababa na daw ang ratings or popularity, kalimutan ko na. Basta parang ganon, Bandang uli, ang source naman pala niya si dating Senador Trillanes. Ay, okay, bago po natin pag-usapan yan, well, ako po muna magpapasalamat sa inyo, Kaka-check ko lang po ng geography ko kanina at ang Davao City po pala ay isa sa mga city po talaga nanonood sa atin, napakarami, pinakauna na marami po sa QC, Manila at Davao City. Well, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At yun lang po, para mabilisan. Okay. Yun nga po ang ating napag-uusapan dito, kung saan yun nga po ang topic niya, So, pinanood ko lang, Pilit pa nga kasi halos ayoko na. Titignan ko lang kung anong niya, kung anong pinagbabasihan niya. Yung pala si Trillanes. Parang wala po ako nabalitaan ganyan, na bumaba na daw ang ratings at sinight po ni Trillanes. Parang wala po talaga ako nabalitaan ganyan, kahit mga headlines sa Facebook pala Kasi nga po, kasagsagan po na mataas ang ratings ng ating Vice Presidente. Siya po ang pinaka mataas sa lahat po ng mga secretaries. Correct me if I'm wrong, guys, Correct me if I'm wrong, pero yan po yung pagkakatanda ko sa balita, Pero yun na nga, yun nga ang sinabi niya, na galing daw ito kay Trillanes. Talagang dinedepensahan niya ang kanyang sarili, Kasi binabanatan ko daw yung mga ganun na sabi niya, So para safe, galing daw ito kay dating Senator Trillanes. So yun na, nabanggit ko kanina, wala ako nababalitaan ng mga ganyan. Sa'yo lang, ibig sabihin na pick up ko sa'yo yung walang kasense na impormasyon. Biruin mo, yan ang finid mo sa mga ilang nanood sa kanya, 30, Grabe po yung nanonood sa kanya. Wala man lang siyang for the content lang talaga. May topic niya kasi narinig niya. Para pong ganito, nakarinig ako sa kanto ng chismis tapos binalita ko. Anong referensya nun? Saan mo anong bukod kay Trillanes, broadcaster ka pa naman din, matindi ka, broadcaster ka, mataas ang level mo, hindi ka basta-bastang vlogger lang. Pero dapat may datos ka. Kauna pong episode na yan, ng kanyang vlog, may pinalas siya ng mga mukha ng mga senador, Na yun daw ang di umano, na sila daw ang mga pumabor noon sa Pogo, Tapos ngayon, sila naman daw ang mukhang tumututol na, Kaya tandaan nyo po sa susunod na election, parang gano'n ang ibig niya sabihin. Anong ibig mo sabihin? What did you insinuate in the minds of the people, Mr. Mike Abe? Di ba? Walang sense na naman. Ano gusto nyo sabihin sa mga tao? Dahil mag-e-election na? Alam nyo po, kung pumayag ang mga senador that time, Kasi nga po, kasagsagan na kailangan natin ng pondo. Sinabi na nga po ng dating Presidente Duterte, kailangan po talaga ng pondo, Ngayon, niligal, pumasok ang Pogo dahil nga sa pag-aakala talaga, siguro, ganun nga, na maraming perang maipapasok at kailangan po dahil nga nasa pandemya tayo Tigil po ang lahat niyan, di ba? Tapos, para may income ang gobyerno, makatugon sa mga ayuda, di ba? Yun ang ginawa ng gobyerno, in-outsource ang lahat ng kailangan. Ngayon, kung may mga ganyang pangyayari na sangkot ang Pogo, madali lang naman tanggalin na Tapos ang usapan. Deport nyo yung mga illegal na alien na pumasok sa bansa. Tapos. Bakit ngayon? Parang, yan, tandaan nyo yung mga mukha niyan.
Eh kung hindi nga nila inakala na gagawa ng mga illegal at hindi nila inakala na magdudulot pala ng masama, I don't think papayag ang mga senador. Kaya po talaga, ako talaga ina-advocate ko dito, yung mga ganyang klase ng mga vloggers, guys. Biruin mo, yan ang ipinapasok na sa mga isip ng kanyang mga follower. So, ganyang klase po ng mga influencer ang meron sa bansa natin. Nagbabalita nang wala namang batayan, sinabi lang ni Senator Trillanes. O sige nga, tanungin natin, nasa ng datos niyan, Senator Trillanes, na sinasabi mo. Kasi, ako lang, at sa lahat po ng mga bumoto sa Duterte, hindi nga naniniwala eh. Hindi. Yung sinasabi nyo na ano daw yun? Di walang, nahusgahan ba? Na nakinabang sila sa mga nagastos nun? Wala. May mga ganun ba? Wala eh. Wala. Kaya paano, kung meron man, i-comment nyo, no? Kaso hanggang ngayon, hindi nagbabago sa akin yung si BP Sara. At sinasabi niya, pangarap daw na maging presidente. Ganun ba ibig sabihin? Sorry, pero umatras po siya. Pinatakbo niya nga si PBBM. Imbis na siya, dahil siya nga ang number 1. Kung atat sa pwesto yan, dapat siya ang presidente ngayon. Pero hindi. She give way, no, sa mas experience, no, mas malawak ang kaalaman, no, kay BBM. 'Di ba? Ilang beses sinabi 'yon yung campaign rally, 'di ba? So 'yon, kung gusto niya maging presidente, siya na dapat ang presidente nga. So 'yun po, no, ang ating napansin na ko lang kanina, no, na ganyan siya mag-vlog, kukunin lang sa ibang tao for the content. 8 minutes. Tapos yun nga, pinupunto niya, pinaplush yung mukha ng mga senador. Anong pinamumukha mo? Anong pinapalabas mo? What do you want us to think? Diba? Di nila kasalanan kung inisip nila kung inisip man nila, no, during that time na makakatulong talaga, kaya inaprubahan nila. Eh ngayon gumagawa na ng kalokohan, hindi ba pwedeng magbago ng isip? Ikaw nga eh. Kulang na nga lang, sambahin mo yung yung dati mong boss sa SMNI. O ngayon, kung magbalita ka na eh. About dyan sa dati mong boss. Tandang-tanda ko yan. Meron na akong gusto ikwento, wag na lang, no? Hindi naman na connected. Tsaka, hindi naman for the content. So, 8 minutes na rin po to, no? Titigil ko na po muna kasi masyado na tayong umahaba. So, yun lamang po, no, ang ating napag-usapan ngayon, no? Pinapansin ko po talaga yung mga ganyang klase ng pagpa-vlog. Magbigay po ako sa inyo ng anong klaseng tao ito na iinisuwit. Kaya po magulo ang isipan ng mga Pinoy eh. Dahil may mga ganyang klaseng mag-isip na influencer at kayo, yung mga follower niya, I don't know kung if you are satisfied in this kind of vlogging, no? So yun lamang po at muli maraming salamat sa inyong mga nanonood sa Davao City po. Ganon, hindi kami naniniwala diyan sa nilabas na yan ni Abe na galing daw di umano kay Trillanes. Tignan mo yan. naging tulay yung palabas mo na maglabas ng ganyang klase na. So yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na content dito lamang sa Day Enrica YouTube channel muli. Maraming salamat sa inyong lahat.